back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa malayo. Isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabagong kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. At para sa ating lahat, nandito man sa Pilipinas o sa ang sulok ng mundo, dasal ko lagi na sana, nawai, magtagumpay tayo sa lahat ng minimiti at pinagdarasal natin sa buhay. Sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin. Alam ko na every year, sa pagtatapos ng taon, hinihintay niyo po ito, hinahanap at hinihintay at marami na po ang nag-chat sa akin na patungkol sa siyam na perasong pulang sobre na pinagkalagyan ng mga kahilingan natin. Sa vlog natin ito ay itatampok ko po sa inyo ang dapat nyong ilagay sa likod ng main door ninyo, sa loob na bahagi ng main door ninyo upang maisakatuparan ang inyong mga hinihiling, mga minimithi o mga minamanifest para sa 2025. Kaya, panoorin at tapusin niyo po ang vlog na ito. Sasagutin muna natin ang katanungan na Sir Franz, yung luma, yung pinadikit namin sa nakaraang taon, ano ang gagawin namin doon? Since nagamit at tapos na yon, kailangan natin silang sunugin. Hindi sila itatapon bagkus, dapat sunugin. Lahat ng papel at lahat ng pulang sobre, yung pinadikit nyo po sa likod ng pintuan, kailangan nyo pong sunugin yon. You can do that one, pwede nyo gawin ang pagsusunog sa pagtatapos ng taon na ito, okay? At ngayon, ay gagawa tayo ng bago para sa 2025. Ano ba ang mga kakailanganin natin? Yun muna ang pag-uusapan natin ngayon. So, kakailanganin ninyo ng angpaw, okay? Ang angpaw ay nagsisimbolo ng kasaganahan, wealth, and abundance, and good luck as well. So, dalawang klase ang angpaw na meron tayo sa department store o sa mga specialty shop or specialty store or even online. May ganito na maliit, meron ding malaki, okay? See? And then, kailangan natin ng binilang ko to kasi bawat angpaw ay lalagyan nyo ng 9 na butil ng bigas. So, ibig sabihin, kailangan nyo ng 81 pieces. 81 na perasong butil ng bigas. Kaya sa 9 na angpaw, sa 9 na pulang sobre, lalagyan natin ng tig sa 9 na butil ng bigas. Ang bigas ay sumisimbolo ng magandang ani. We wanted to have a good harvest and blessings sa 2025, isasama natin yan. At kailangan natin ng dahon ng laurel, okay? Maliit o malaki, basta yung buo. Maghanap na lang kayo ng buo sa department store, sa palengke, o sa supermarket. Kailangan ninyo ng siyam, okay? Kasi sa bawat angpaw, isa ang ilalagay ninyo. Ang dahon ng laurel ay sumisimbolo ng tagumpay. Ito ay ginagawad noong mga unang panahon sa mga nagtatagumpay. Ipinapatong ito sa ulo sa mga patimpalak o kompetisyon sa mga nagtatagumpay. That's why we wanted to borrow success. Ilalagay natin, uulitin ko, isa sa bawat pulang sobre. Kaya 9 na perasong dahon ng laurel. Kailangan natin ng maliit na bulak or cotton. Cotton symbolizes magaan. Magaan na pasok ng blessing. Magaan na mariresolve natin yung mga haharapin nating pagsubok o problema. Konti lang naman ang ilalagay natin. So, we are just going to pinch or kukuha lang tayo ng maliit na bahagi na ilalagay natin sa 9 na ampaw. Kailangan natin ng malinis na papel, okay? Malinis na papel at kailangan din natin ng gunting para makapag-cut out tayo, makapaggupit tayo ng maliliit tulad nito, nakakasya. So, gaano kalaki, dapat nakadepende yan. So, kung gaano rin kalaki o anong klaseng ampaw ang susulatan ninyo or lalagyan ninyo ng mga wish or ima-manifest ninyo sa 2025. Kung ganito kaliit, syempre mas maliit-liit pa yung gupit ng papel. Uulitin ko, kayo ang didiskarte kung gaano kalaki ang kakasya dito, okay? Ilang peraso ang kailangan nating mabuo sa paggugunting-gunting natin ng malinis na papel na tulad na hawak ko? We need 81, okay? Kasi ang bawat angpaw ay lalagyan natin ng 9
na mga wishes. Okay? Isusulat natin ang mga wish natin sa papel. Yan. Para mas klaro, makinig mabuti. Sa unang ampaw, lalagyan natin ng siyam na papel. Ang papel na yan, susulatan natin ng wish. Ang siyam na papel na yan, kailangan pare-parehas ang nakasulat. Okay? Ang siyam na papel na yan, kailangan pare-parehas ang nakasulat. Nasa sa inyo na po kung susulatan nyo back-to-back. Kung kaya nyo magsulat back-to-back, I would suggest na hanapan ninyo ng oras at panahon because this will consume time. Kasi ibig sabihin, para mas malaliman nyong maintindihan, ang 81 na ganitong papel ay susulatan ninyo ng pare-parehong wish, pare-parehong imamanifest para sa 2025. I hope so. Klaro, I hope so. Nagets po ninyo. And of course, dahil magsusulat tayo, kailangan natin ng ballpen. So, kahit anong kulay ng ballpen, okay na po yun. Kailangan din natin ng scotch tape. Bakit kailangan natin ng scotch tape? Kasi, pagka nailagay na natin lahat sa loob ng angpaw natin, kailangan natin itong isilyo. Okay? Dapat hindi siya mabuksan, hindi siya mabasa ng ibang tao. Isisilyo natin siya. Okay? And, kailangan natin ng, nasa sa inyo, you can make use of a duct tape. I am making use of a double-sided tape para idikit ito o dumikit ito sa likod ng pintuan. Yon. So, ang una nating ipapasok dito sa ampaw is ang cotton. Sunod ay ang dahon ng laurel, isang peraso. And after that one, ilalagay natin ang 9 na perasong butil ng bigas. Yon, ipapasok natin. And pag nakumpleto na yon, doon na natin ipapasok ang mga sinulat natin. 9 na perasong papel na sinulatan natin ng wishes. So, ipapasok natin yon sa ampaw. Okay? You are going to do the same procedure sa remaining na ampaw. I hope so na-gets ninyo yon. Okay? 81 na maliliit na papel na susulatan ng pare-parehos. Pare-parehos na wishes or imamanifest ninyo. Nasa sa inyo na po yon kung back-to-back nyong susulatan. Tigsa siyang sa bawat angpaw ang ilalagay niyo po. Mga iba pa tayong nilagay, diniscuss ko na kanina, yung butil ng bigas, 9 na butil ng bigas, sa bawat angpaw, 1 perasong dahon ng laurel, at maliit na bulak or cotton. Yun. I hope so. Everything is clear. Pag nagawa nyo na yon sa 9 na perasong ampaw, na ilagay, na ipasok nyo na lahat, nasulatan na lahat ng papel, ready na ang lahat, kailangan nyong isilyo. Okay? To seal everything, para maging silyado, ang gagamitin ko po, scotch tape. Kayo po, nasa sa inyo na po kung ano yung gagamitin nyo. Basta sa akin is scotch tape. Ipapadikit natin ito. You can make use of a duct tape kasi iba-iba kasi yung pintuan natin. May mga pintuan na glass, may pintuan na kahoy, iba-iba. Okay? So, I am respecting on anong klaseng pintuan meron kayo at anong pandikit ang pwede nyong gamitin. Okay? So, ididikit nyo ito sa loob na bahagi ng main door ninyo. Walang ibang pintuan ng pagkakalagyan sa loob na bahagi ng main door po ninyo. Ngayon, kailan ito gagawin? Since marami kayong susulatan, you have to do it a little bit earlier. Mas maaga po. Pero kailangan nakadikit na ang lahat ng yon, yung 9 na angpaw, kailangan nakadikit na yon on December 31. So, i-ready nyo na lahat, isulatan nyo na lahat, isil nyo na lahat days before 31. Tapos, 31, doon nyo po sila ididikit sa likod ng pintuan. And, please take a look at the diagram po. Itong diagram ko na ito, para maklaro po ninyo ano ba ang pagkaka-arrange ng mga ampaw natin. Okay? So, look at the diagram. Ayan ha. So, klaro na. Nasa tabi ko. Yan po ang hitsura or dapat arrangement sa pagkakalagay ninyo. So, friends, kailan namin to tatanggalin? Because tatanggalin ito
pag-isipan nyo mabuti na dapat hindi masisira ang pintuan ninyo sa pandikit na gagamitin ninyo. Dapat hindi masisira ang angpaw sa pandikit na gagamitin ninyo. So, it's up to you. Kayo na po ang bahalang dumiskarte. Kasi mas kilala ninyo at mas familiar kayo sa pintuan na meron kayo. Itatago at tatanggalin natin to on January 9. Uulitin ko, tatanggalin at itatago natin ang siyam na ampaw na nilagyan natin ng mga kahilingan natin o yung minanifest natin sa 2025. Tatanggalin natin January 9 at itatago natin ito. Saan natin ito itatago? Maghanap po kayo ng safe na lugar kung saan hindi ito mabubuksan. Siguro sa ilalim ng mga lalagyan, sa cabinet, ilalim ng mga lalagyan ng mga damit ninyo. Kung may vault kayo, pwede rin dun sa lagayan ng mga vault. O kung meron kayong folder or bag na kung saan nilalagay nyo yung mga importanteng dokumento tulad ng mga titulo ng lupa at marami pang iba. Totoo, mga mahalagang dokumento yan, mga live birth, di ba? May mga nanay talagang sinisecure nila yan. So, pwede nyo ilagay doon yung siyam na envelope. Okay? So, itatago natin yun. Hindi mananatili ang siyam na angpaw ng mga wishes natin sa likod ng pintuan for the entire year this time. Ngayong 2025, tatanggalin natin yon on January 9 po. Okay? So, take note of those dates po. Sir Franz, when is the best time? Anong pinakamagandang oras para ikabit yung mga angpaw na yon? Wala po na specific time. Basta bago umapak ang hating gabi para sa January 1, dapat nakadikit na ang mga iyan sa likod ng pintuan sa main door po ninyo, sa loob na bahagi ng main door ninyo. Para sa mga karagdagang katanungan o mayroon pa kayong mga clarification, okay? Para sa may mga clarification pa po, just leave a comment sa vlog natin ito. Sa comment section po, makakapag-comment naman kayo at iisa-isahin ko pong basahin yon at susubukan natin sagutin sa pamamagitan ng live natin. Regularly, nagla-live tayo Friday, Saturday, and Sunday. Just stay tuned sa mga announcement. May mga announcement naman tayong pinupost both sa Facebook at sa YouTube community page natin. Meron po, okay? Muli, nirerespeto ko po ang mga paniniwala at tradisyon ninyo. Naway igalang at respetuhin niyo rin po ang mga paniniwala at tradisyon na itinuturo ko dito sa YouTube channel na to, kasama na ang lahat ng nagmamahal at naniniwala sa akin dito sa YouTube channel na ito. Muli, ang lahat ng binigay ko po sa inyo ay gabay at karagdagang kaalaman, lalong-lalo na karagdagang proteksyon para sa inyong lahat. Wala namang mawawala kung susundin ninyo ito. Basta dapat mas paigtingin natin ang relasyon natin sa Panginoon at dapat mas maging mabuting tao tayo. We need to be a better version of ourselves every year. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, sa inyong patuloy na pagtitiwala, sa inyong patuloy na pagtangkilik, at lalong-lalo na sa inyong patuloy na pagmamahal. Kita-kita po tayo sa susunod kong vlog dito sa YouTube channel natin na ito, o di naman kaya sa isa ko pang YouTube channel, Franz Byron PH. Muli, ingat kayo. I love you all.